Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera. Yes po, Your Honor. Okay. At so lahat yun dinisallow in 375. Opo. Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng Special Dispersing Officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba? Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isahin Pero po. pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama? Yes po, tama po. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng mga accountable officers. Opo, tama po. Bakit mahalaga ang papel ng Special Dispersing Officer? Yung Special Disbursing Officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Nawala na po yung wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-Special Dispersing Officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds? Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan. Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo? Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.